Nang dumating ang babae sa stadium, agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat ng matataas na panauhin, magalang na yumuko ang mga staff bilang paggalang sa kanya. Dahil nalito sa napakahigpit na seguridad na nakapaligid sa babae, nagtanong ang ating bida kay Shen Dongling kung sino ang napakagandang ngunit napakalakas na babaeng yun. Ipinaliwanag ni Shen Dongling na siya si Su Chengyi, ang maalamat na pinuno ng Piling Thunder Martial Arts Hall, isang tier 9 na martial saint na gumagamit ng nakamamatay na S-Class Yu King Divine Thunder. Nagulat si Xu Jingming dahil ang natatandaan niyang direktor ng Martial Arts Hall ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ipinaliwanag ni Shen Dongling na 4 na taon na ang nakalipas nang mawala ang dating pinuno, at ang pag-angat ni Su Chengyi bilang kapalit nito ay naging napakalaking balita sa buong bansa. Napakamot na lamang ng ulo ang ating bida at inamin na nasa middle school pa lamang siya noon kaya wala siyang pakialam sa mga balita, dahilan upang mapabuntong hininga si Shen Dongling at magreklamo tungkol sa malaking agwat ng kanilang henerasyon. Samantala, sa VIP na upuan, tahimik niyang pinagmasdan ang paligid habang tinanong ni Su Chengyi ang kanyang manager kung naayos na ba nila ang isang pribadong pagpupulong kay Xu Jingming. Ipinaliwanag ni Manager Sun Sai na paulit-ulit nang tinatanggihan ng guro ni Xu Jingming ang lahat ng imbitasyon mula sa iba't ibang organisasyon. Nag-alok siyang subukan muli dahil naniniwala siyang walang sinumang mangangahas tumanggi sa personal na imbitasyon ni Su Chengyi. Ngunit pinigilan siya ni Su Chengyi at nagpasyang siya na mismo ang haharap kay Xu Jingming matapos ang solo tournament. Labis itong ikinagulat ng manager dahil hindi niya maisip kung bakit ang isang Diyos na antas na martial saint ay personal na pupunta upang makipagkita sa isang tier 3 na freshman lamang. Habang nakatanaw sa arena, sinuri ni Su Chengyi ang napakasiksik at matatag na enerhiya ni Xu Jingming, napansin niya ang kakaibang lakas ng katawan nito at ang likas na mabangis na aura na parang isang halimaw, at labis siyang humanga sa halos perpektong pundasyon nito. Sa ibaba ng entablado, masiglang pinasigla ng host na si Feng Lei ang mga manunood upang simulan ang inaabangang unang semifinal match. Tinawag niya ang kinatawan ng Magic City na si Xu Jingming habang sumisigaw ang manunood na tinatawag siyang Thunder Emperor at Fist Emperor, at ang kalaban nitong si Zhu Taiji mula sa Jingyu. Mayabang na umakyat si Zhu Taiji sa entablado habang binibitak ang kanyang mga kamao. Tinawag niya si Xu Jingming at sinabing alam niyang mahusay ito sa paggamit ng mga kamao. Kaya matapang niya itong hinamon na isang tabi ang sibat at maglaban sila gamit lamang ang kanilang mga kamao. Agad namang tinawanan ng mga manunood ang hamong yun. Para sa kanila, desperado lamang si Zhu Taiji at gumagamit ng mababang uri ng mind game dahil alam nitong siguradong madudurog siya kapag gumamit ng mga sandata. Ngunit sa labis na pagkagulat ng lahat, ngumiti lamang si Xu Jingming at masayang tinanggap ang hamon. Napasigaw ang kanyang mga tagahanga sa sobrang kaba dahil pakiramdam nila ay nagiging sobra na ang kumpiyansa ng kanilang idolo. Maging si Zhu Taiji ay natulala at napawisan habang nagtatanong kung pinaglalaroan lamang ba siya ni Xu Jingming. Ngumiti lamang si Xu Jingming at sinabing bahala na siyang maniwala sa anumang gusto niya. Sa kanyang isipan, labis na natuwa si Zhu Taiji, 15 taon na niyang sinasanay ang kanyang mga kamao at malapit na niyang maabot ang sukdulang antas ng kanyang sining. Buo ang kanyang paniniwalang ang pakikipagsuntukan sa kanya ni Xu Jingming ay walang iba kundi isang pagpapakamatay. Mula sa VIP lounge, mayabang na sinabi ng karibal na din na si Liu Wangshan kay Yang Jian na ang sobrang pagmamataas ni Xu Jingming ang magiging dahilan ng kanyang pagkatalo. Ipinagyabang pa niyang kung matatalo ang star student, madaling masasakop ng kanilang paaralan ang lahat ng nangungunang pwesto. Ngunit agad siyang pinatigil ni Yang Jian at buong kumpiyansang sinabi na ang kanyang estudyante ay hindi marunong matalo. Sa mismong entablado, agad na pinakawalan ni Zhu Taiji ang kanyang beast transformation. Umalingaw-ngaw ang kanyang malakas na dagandong habang lumaki ang kanyang katawan at naging isang napakalaking demonyong unggoy. Kaagad siyang sumugod at pinakawalan ng isang napakalupit na suntok na kayang yumanig sa lupa. Ngunit napakadaling naiwasan iyon ni Xu Jingming. Casual pa niyang tinukso ang higanteng unggoy at sinabing malakas na ito ngunit napakabagal naman. Pinuno niya ng kumikislap na gintong kidlat ang kanyang kamao at nangakong ipapakita niya sa unggoy kung ano ang tunay na God-level punch. Ngunit bago tumama ang suntok, mabilis na umiwas si Zhu Taiji at sumigaw na ang pakikipagsuntukan sa kanya ang magiging huling pagkakamaling magagawa ni Xu Jingming, para bang hinahanap niya ang kanyang sariling kamatayan. Nagpasya naman si Xu Jingming na gamitin ang kanyang bagong natutunang teknik. Biglang lumitaw sa kanyang likuran ang isang napakalaking gintong avatar na gawa sa kidlat, dahilan upang mabigla si Zhu Taiji. Bago pa man makakilos ang demonyong unggoy, mabilis na pinakawalan ng higanteng kidlat na avatar ang isang napakalakas na suntok na tumama mismo sa baba nito.
Agad na tumilapon si Zhu Taiji at ramdam ang lakas ng puwersa habang napaluhod siya sa arena. Pinipilit niyang tumayo ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang tumama sa kanya. Pagtingala niya, nakita niyang nakatayo pa rin si Xu Jingming habang ang kanyang nakakatakot na Electric Phantom ay nakalutang pa rin sa kanyang likuran. Sa sandaling yun, napuno ng takot ang demonyong unggoy nang mapagtanto niyang hindi pala ang tunay na kamao ni Xu Jingming ang tumama sa kanya, kundi ang Lightning Shadow clone lamang nito. Sa VIP area, halos mabaliw sa pagkagulat ang mga estudyante at agad nilang tinanong ang principal kung talagang nakapagpatawag si Xu Jingming ng isang ganap na electric clone na kayang lumaban kasabay ng kanyang tunay na katawan. Maging si Principal Xu Ping ay natulala, kinilala niya ang teknik bilang Elite A-Class Lightning Shadow, ipinaliwanag niyang sa pangunahing antas ng kasanayan, 30% lamang ng tunay na lakas ni Xu Jingming ang taglay ng clone. Mas lalo pang natakot ang mga estudyante nang marinig yun. Hindi sila makapaniwalang 30% lamang ng lakas nito ang sapat na upang durugin ang depensa ng isang Tier 4 na powerhouse. Doon nila napagtanto na si Xu Jingming ay hindi lamang isang Lightning Mage, napakataas din ang kanyang pisikal na kakayahan, na nangangahulog ang lihim din niyang pinag-aralan ng mga elite body tempering at close combat techniques bukod pa sa kanyang mahika. Nagngit-ngit si Zhu Taiji habang napapamura sa ilalim ng kanyang hininga nang tuluyan niyang makilala ang teknik na ginagamit ng kanyang kalaban. Ngunit ngumiti lamang si Xu Jingming at mapanuksong nagtanong kung sa tingin ba nito ay sapat ng malaman ng pangalan ng teknik upang mapigilan ang susunod na pambubugbog. Tumanggi namang tanggapin ni Zhu Taiji ang pagkatalo, iginiit niyang nagulat lamang siya dahil kulang ang impormasyong alam niya tungkol sa kanyang kalaban, kasabay ng isang malakas na sigaw, inaktibo niya ang War Drum skill, na nagpalakas pa ng kanyang depensa at pisikal na kakayahan ng karagdagang 20% bilang paghahanda sa kanilang huling harapang sagupaan. Inipon ng demonyong unggoy ang lahat ng lakas nito para sa pinakahuling pag-atake at buong bilis na sumugod, habang pinuno naman ni Xu Jingming ng gintong kidlat ang kanyang kamao. Nagbanggaan ang dalawa sa gitna ng arena, na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog na nagpayanig sa buong lugar. Sa sandaling nagsalpukan ang kanilang mga kamao, napuno ng matinding takot si Zhu Taiji nang mapagtanto niyang ang kakayahan ni Xu Jingming sa pakikipagsuntukan ay hindi lamang mataas ang antas, umabot na ito sa maalamat na antas ng isang master. Ngumiti ang ating bida at binati siya sa tamang paghula, bago pinakawalan ang kanyang natatanging Thunder Dragon Feast, isang napakalupit na suntok na may kasamang rumaragas ang kidlat ang tumama kay Zhu Taiji, dahilan upang tumilapon ng higanteng demonyong unggoy at bumagsak ng napakalakas sa safety barrier ng arena. Agad na inihayag ng host na tuluyan nang nawalan ng malay si Zhu Taiji at opisyal na idineklarang si Xu Jingming ang nagwagi sa semifinal match. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na hiyawan ng buong stadium para sa Thunder Emperor. Habang nakatayo sa gitna ng nagliliparang nalalabing kidlat, napabuntong hininga lamang si Xu Jingming at may pagkadismayang sinabing napakahina ng teknik sa kamao ng kanyang kalaban at wala pala itong maibibigay na tunay na hamon. Hindi makapaniwala ang lahat ng nanunood na ang isang mandirigmang kilala sa paggamit ng sibat ay may taglay ding master-level boxing skills, nagsimula silang magtanong kung ilan pa kaya ang mga lihim na alas na itinatago ni Xu Jingming. Hindi naman napigil ang magyabang ni Coach Yang Jiantian, nakangiti niyang sinabi sa di ng karibal na paaralan na ang mga mandirigma lamang nila ang tunay na mayabang. Nainis si Liu Wangshan habang nagngingit-ngit ang mga ngipin at binalaan si Yang Jiantian na huwag muna itong magdiwang, hanggat naroon ang kanilang kapitan na si Wang Qi, hindi kailanman mananalo ang Magic City. Matapos suriin ang kalagayan ni Zhu Taiji at matiyak na pawang maga at maliliit na sugat lamang ang tinamo nito, napagtanto ng kabilang koponan na ibang klaseng halimaw ang kanilang kinakaharap. Kitang-kita nilang nagpigil si Xu Jingming upang maiwasang masira ang pundasyon ng kanyang kalaban, bilang paggalang sa kontrol na ipinakita ni Xu Jingming. Inutusan ni Liu Wangshan si Wang Qi na manalo sa finals ngunit huwag sirain ang kinabukasan ng freshman. Sumang-ayon naman si Wang Qi, wala siyang balak magkaroon ng matinding alitan sa isang SS-rank genius, lalo na't alam niyang tiyak na magdadala yun ng problema mula sa mga makapangyarihang personalidad ng Magic City. Muling pinasigla ng announcer ang mga manunood para sa ikalawang semifinal sa pagitan ng kapitan ng Jing University na si Wang Qi at ng vice captain ng Magic City na si Kang Shi. Hindi man lamang umabot ng 5 minuto ang laban bago madaling tinalo ni Wang Qi si Kang Shi at nakuha ang huling pwesto sa Grand Finals. Mula sa itaas, ngumiti si Xu Jingming at umaasang hindi magiging kabiguan ang kanyang huling makakalaban. Alam ni Ling Xuang na ang makasaysayang labanan sa pagitan ng isang Tier 4 na Pick S rank at isang Tier 3 Pick SS rank ay tiyak na aakit ng pansin mula sa buong mundo.
Nagunahan ang iba't ibang media outlet sa live broadcast at mga balita, habang ipinagmamalaki ang nalalapit na laban upang makita kung kayang lampasan ng maalamat na freshman ang napakalaking agwat ng kanilang mga antas. Kasabay nito, nagliyab ang mga online forum sa walang katapusang debate. Mula naman sa kanyang laboratorio, buong siglang sinuportahan ni Zhang Chuchuan ang kanyang minamahal at taimtim na hiniling ang tagumpay nito. Makalipas ang isang oras, muling umalingaw-ngaw ang stadium nang salubungin ng host ang mga manunood para sa pangunahing laban ng araw, ang Grand Finals ng individual tournament. Masiglang ipinakilala ni Feng Lei ang dalawang finalist, unang lumabas ang Stone Lord Wang Qi, kasunod ang Thunder Emperor Xu Jingming, nagmistulang lindol ang lakas ng sigawan ng buong arena. Hindi na nag-aksaya ng oras si Wang Qi at agad na nagbitiw ng mga mapanghamak na salita. Binalaan niya si Xu Jingming na doon na magtatapos ang sunod-sunod nitong panalo at ang Jing University ang mag-uwi ng kampyonato. Ngunit malamig lamang nang umiti si Xu Jingming at handang patunayan kung kayangang panindigan ng kanyang kalaban ang mga salitang binitiwan nito. Pagsapit ng 0 sa countdown, agad na nagsimula ang laban. Kaagad na nag-transform si Xu Jingming, kumislap ng matingkad na ginto ang kanyang buhok habang bumabalot ang rumaragasang kidlat sa kanyang sibat. Bilang tugon, binalot ni Wang Qi ang kanyang buong katawan ng napakakapal na baluting bato. Sabay na sumugod ang dalawang makapangyarihang mandirigma at nagbanggaan sa isang napakalaking pagsabog ng lupa at kidlat. Napatahimik ang buong arena, may ilan pang napabulong na tila hindi na ito laban ng mga estudyante kundi isang digmaan sa pagitan ng dalawang tier 5 na halimaw. Si Xu Jingming ang unang umatake at naghagis ng isang napakataas na boltahe ng Thunder Spear mula sa himpapawid. Tumawa lamang si Wang Qi at ipinagyabang na ang depensang uri ng lupa ang perpektong panlaban sa mahika ng kidlat. Agad siyang lumikha ng napakalaking pader na bato bilang panangga. Ngunit sa isang iglap ay binasag yun ng Thunder Spear sa isang napakalakas na pagsabog. Napagtanto ni Wang Qi na hindi siya maaaring magpatumpik-tumpik kaya agad siyang sumugod at pinakawalan ng kanyang mapaminsalang A-Class Take Earth Slash. Subalit maayos itong sinalubong ni Xu Jingming gamit ang kanyang sibat na nababalutan ng kidlat. Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan sa isang nakakasilaw na liwanag na agad nagpatalsik kay Wang Qi. Hindi niya maintindihan kung paano natalo ng isang karaniwang kakayahan ang kanyang premium na A-Class technique. Nang makita ang pagkabigla ng kanyang kalaban, mayabang nang umiti si Xu Jingming at tinanong kung saan napunta ang lahat ng pagyayabang nito. Sinamantala niya ang pagkakataon at ginamit ang Thunder Flash. Naglaho siya na parang kidlat at muling lumitaw sa tabi ng nagulat na si Wang Qi. Agad siyang sumaksak gamit ang sibat ng may napakalaking puwersa, dahilan upang desperadong harangin yun ni Wang Qi gamit ang kanyang mga braso na nababalutan ng bato. Napakalakas ng epekto kaya napaurong ng ilang metro ang gumagamit ng elemento ng lupa. Ngunit sa halip na matakot, lumitaw ang isang baliw na ngiti sa mukha ni Wang Qi habang inaamin niyang tunay na mabigat na kalaban ang freshman. Hindi na siya nagdalawang isip at pinakawalan ang kanyang pinakahuling A-Class technique, Earth Guardian, binalot ng napakalaking baluting bato ang kanyang buong katawan at umabot siya sa kanyang pinakamataas na estado. Kaagad siyang sumugod at nagpakawalan ng isang napakalakas na suntok, ngunit kaswal lamang itong naisalag ni Xu Jingming gamit ang kanyang sibat. Nagpalitan ng dalawa ng 12-dosenang napakabilis na atake na halos hindi na masundan ng mga mata. Napawisan ang mga manunood nang mapagtanto nilang maging ang kasanayan ni Xu Jingming sa paggamit ng sibat ay nasa master level rin, dahilan upang maging higit pang nakakatakot ang kanyang talento. Mula sa VIP na upuan, maging si Su Chengyi, ang God-tier martial saint, ay humanga sa halos perpektong husay ni Xu Jingming sa pakikipaglaban. Habang tumitindi ang laban, alam ni Wang Qi na 5 minuto na lamang ang itatagal ng kanyang Earth Guardian, kaya kailangan niyang tapusin agad ang laban. Samantala, napansin din ni Xu Jingming na lampas kalahati na ang nabawas sa kanyang enerhiya at nagsisimula ng bumigat ang kanyang katawan dahil sa pagkapagod. Hindi makapaniwala si Wang Qi na hanggang sa puntong yun ay hindi pa rin niya napababagsak ang freshman, inamin niyang kung nabigyan lamang si Xu Jingming ng isa pang taon ng pagsasanay, magiging halos imposible na itong talunin, ngunit sa kasalukuyan, buong kumpiyansa niyang sinabi na wala ni Kititing na pag-asang mabuhay si Xu Jingming sa kanyang huling pag-atake. Ngumiti lamang si Xu Jingming at ibinunyag na mayroon din siyang isang lihim na teknik. Hinamon niya si Wang Qi na kung makakaligtas ito sa teknik na yun, kusa niyang ibibigay rito ang tagumpay. Inihanda ng dalawang mandirigma ang kanilang sarili at sabay nilang pinakawalan ang kanilang pinakamalalakas na alas. Ibinagsak ni Wang Qi ang isang napakalaking mountain-splitting, earth-shattering slash,
Habang sinalubong naman ito ni Xu Jingming gamit ang kanyang maalamat na thunder-piercing demon killing spear, sa sandaling nagsalpukan ang dalawang sukdulang teknik, isang napakalaking pagsabog ang sumiklab at nilamon ang buong stadium.